dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. Dating Pangulong Duterte inilipad na patungong Netherlands. Pasada Balita. Vice President Sara Duterte itinanggi na humiling ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. PNP nagdeklara ng heightened alert status sa buong bansa. Pasada Balita. At singil sa kuryente, bad trip. Bad trip. Tataas ngayong buwan. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan, isang Japanese firm mag-i-invest ng mahigit 2 bilyong piso sa Pilipinas. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, South Korea at US nagsagawa ng military drills. North Korea naglunsad din ng ballistic missiles. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, WNBA star Sabrina Ionescu mainit na tinanggap ng Filipino fans. Pasada Balita. Balita naman sa pangkalusugan, alamin. Ayan to normal to sa isang yan? sa kagaya mo yan. Alamin natin bakit nga ba Oy, bakit? sinisinok ang isang tao. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, aktres na si Ashley Ortega umaasang magkakaayos muli sila ng kanyang ina. Pasada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Pasada Balita. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Angelo Bainyo. Sa ngalan po ng Tambalang Zone Pel, kami po muna ang haliling ngayon, ngayong umaga. Hindi po ito DWIZ Network News Morning Edition. Ito po ay Pasada Balita. Kami po muna ang haliling sa Tambalang Zone Pel. Zone Ibanez at Zopel Pelenyo. Ako naman po si Maine Barreto. Pasada Balita. Uy, bago ka magpunta sa mga detalye ng mga balita, mabilis ng dalawang update lang po mula sa MMDA. Meron pong road crash sa oras po na alas 6, maraming bumabiyahe. Alas 6, ito po yung maswerteng number. Aga na oras ko. Ayan sa alas 6 po ng umaga, meron pong road crash incident along Marcos Highway, Ligayan westbound po, sa pong taxi at motorsiklo. Isang linya po ang kinain, yung
inukupahan. Kaya medyo tiis po ng konti. At meron naman ang pong MMDA on site. At isa pong delivery van ang nagkaroon ng mechanical problem naman sa EDSA Guadalupe MRT northbound. Ayan ha. Ayun. Kaya po merong may konti sigurong pagsisikip ng daloy ng trapiko. Kaya mukhang maalis naman na ito maya-maya lamang dahil mayroon ng mga MMDA on site na nag-aayos ng traffic. Ayan ha. Meron po sa Marcos Highway Ligaya westbound at sa EDSA Guadalupe MRT northbound. Ayan. Saan natin, maraming mga empleyadong malilate. Medyo pagbigyan nyo ho. Pagbigyan nyo malilate. Lugi, negosyo. Lugi, negosyo. Bigyan Ano ba ng yan? grace period. Hindi. Gusto ng grace period yarn. May aberya Samantala, ito. Pasadaanan natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Kinumpirma na ng Malacanang na inaresto na ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos matanggap ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pagdating ni dating Pangulong Duterte, agad na inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant kaugnay ng krimen laban sa kaugnay ng krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan ng dating Pangulo matapos suriin ng mga doktor ng gobyerno. Tiniyak ng PNP officers na naka-body camera ang nagpapatupad ng warrant. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, tawag tayo ng patrol report. Dating Pangulong Rodrigo Duterte inilipad na patungong dahig. Pag-aresto at pag-turnover sa Interpol binigyang katwiran ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin ang detalye ng report ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may batayan ng mga ginawang hakbang ng mga otoridad sa pagdakip nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa presidential address ni PBBM sa Malacanang, pinaliwanag ng Pangulo na meron itong physical arrest warrant laban sa dating presidente mula sa International Criminal Court o ICC na kanyang natanggap mula kay DILG Secretary John Vic Remulla. Anya, masusi nilang binabalik-balikan ang arrest warrant para maging batayan ng susunod na hakbang sa dating Pangulo at mula roon ay ikinasa na nga ang plano na nauwi sa pagkakadakip dito hanggang sa mailipad na nga ang dating Pangulo patungong The Hague sa the Netherlands kagabi. At ipinunto ng Pangulo na ang pag-aresto sa dating presidente ay bilang pagtalima ng Pilipinas sa commitment nito sa Interpol. Iginit ng presidente na may obligasyon ng bansa sa Interpol na kailangan gawin dahil kung hindi raw ay hindi na itutulong sa Pilipinas para mahuli ang mga Pilipinong pugante na naharap naman sa mga kaso at nagtatago sa ibayong dagat. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ito ang inaasahan sa atin ng international community sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas. There is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa kaugnay pa rin na balita, kinumpirma ng International Criminal Court na nag-issue sila ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa sinasabing crimes against humanity sa ipinatupad nitong war on drugs. Ayon kay ICC spokesman Fadi Abdullah, kapag nasa kanilang kustodiya na si dating Pangulong Duterte, ay saka pa lamang itatakda ang initial appearance hearing nito. Batay sa ulat ng ICC, laman ng isinilbing arrest warrant sa dating Pangulo ay para sa mga kasong pagpatay na nangyari noong November 1, 2011 hanggang noong March 16, 2019. Matatanda ang inaresto ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte pagkalapag nito sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Pasada Balita.
Nagsagawa naman ang Korte Suprema ng special raffle para talakayin ang inihaing petisyon laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Supreme Court spokesperson, ito po'y galing sa SC. Kay Attorney Camille Ting ang ginawa ang special raffle dahil sa bigat ng kaso at sa direktiba ni Chief Justice Alexander Gesmundo alinsunod sa Rule 7, Section 7 ng Internal Rules ng Kataas-taasang Hukuman. Sa naturang petisyon, hiniling ng dating Pangulo at ni Senator Ronald De La Rosa sa Korte Suprema na maglabas ng TRO o yung Temporary Restraining Order para harangin po at pigilan ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war campaign ng nakaraang administrasyon at pagpapatupad nito ng arrest warrant, summon o anumang request. Nais din ng petitioners na pagbawalan ng korte ang mga otoridad na makipag-ugnayan sa ICC, Police Organization o Interpol at iba pang foreign law agencies sa paghain ng warrant of arrest. Kaugnay nito, naghain din ng petition for certiorari si Attorney Israelito Torion para hilingin ang agarang pagpapalaya sa dating Pangulo. Pasada Balita. Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na hindi humiling ng asylyum ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Chinese government o nakipag-usap man lang sa mga opisyal ng China nang bumisita ito sa Hong Kong. Kasunod ito ng umuugong na balitang humiling ng asylyum sa China si dating Pangulong Duterte, kaya ito nagtungo sa Hong Kong. Giit pa ni Vice President Duterte, politically motivated ang pagkakaaresto sa kanyang ama at lahat na nangyayari ay may kaugnayan sa 2028 elections. Wala rin aniyang dahilan para makipag-usap siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Kasi parang may mga, syempre maraming analyst ang lalabas, no? Mula kagabi, ano? Sabi ko nga sa'yo kahapon, iba partner, it was gonna be a long night. Long night, diba? long. Kaya yung Abangan mga analyst, yung iba doon, yung mga may feeling analyst, may analyst. Halo-halo na yan. Yung iba Siya, doon, ang sabi ay, kaya nagkaroon ng meet and greet sa Hong Kong. Ito ay China, no? Sakop ng China. Ito ay para humingi o mag-request nga ng asylum. Asylum? Kasi na malamang sa alamang, ano, ay may alam naman na itong lumabas na, kumbaga, publish siguro. May alam na rin itong grupo ni dating Pangulong Duterte na lalabas na nga yung ICC warrant. Ano? Kaya nagtungo at nagpunta ng Hong Kong. Ang sabi, pamaya may makakausap tayo, ano, para i-confirm mo kung tama ba o mali. Nag-request ng asylum sa Hong Kong pero hindi ho ata napayagan, kaya napilitang umuwi. Ayun naman. At doon na nga, yun na. The rest is history. The rest is history. The history repeats itself. Wala pa. Ay, hindi. Iba. Feeling ka naman. Sorry, iba pala. Kala ko yun na yun. Tanong natin yan mamaya sa isang political analyst. Sa isang political analyst kung paano ang magiging turn of events pagkatapos ito. Kung ano mangyayari. Kung anong posibleng anong mga susunod na hakbang ng kampo ni dating Pangulong At ano yung mga Duterte. posibleng solusyon? Yung mapayapang solusyon sa ganitong problema natin. Bibigyan natin ng advice. Advice. Mula kay... Ay. Ay, nako. Samantala, tinawag na political maneuver ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pagkakaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa alkalde, ginagamit lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICC para ibaling ang atensyon ng publiko sa issue ng 2025 national budget. Hindi niya ito patungkol sa pagsisilbi ng warrant ng PNP dahil maging ang PNP ay hindi maipaliwanag ang kanilang mga aksyon kundi pagiging desperado ng administrasyon. Pasada Balita. Samantala, welcome sa mga pamilya ng mga biktima ng drug war campaign ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halos 7 taon ito simula nang maghain sila ng reklamo sa International Criminal Court. Ayon sa kanilang abogado na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, umaasa siya at ang kanyang mga kliyente na aabot ito sa paglilitis. Sinasabing umaabot ng 8 taon ang average period
of trial sa ICC. Taong 2018, umaabot ng 8 taon. 8 taon sa 8 ICC. taon. Oo, ang average period ng trial sa ICC. Ilan taon na si Pangulong Duterte? 78? 78. Oh, tingnan natin kung ma-extend yan. Si Enrile nga eh. Oh, yun nga. May 100,000 na yun sa gobyerno. Ay, wave. Dapat may pa-wave eh. Okay. Pero ito, taong 2018 na maghain ng reklamo ang kaanak ng mga biktima at religious group na Rise Up for Life and for Rights laban sa dating Pangulo dahil sa sinasabing crimes against humanity. Pasada Balita. Actually, sa pagtanong niyan, kung, kasi nga di ba nag-withdraw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Itong mga kasong ito ay ang pinapatungkulan ay mga 2011. I think mga mayor pa dito si dating Pangulong Duterte. Ano? Okay. So ito Kasi 27, itanong din natin ito mamaya, isama rin to sa mga itatanong natin mamaya. From 2017 onwards, ay yung mga kaso bang iyon ay may kukonsidera pa ng ICC gawa nga ng hindi na miyembro ang Pilipinas. Pero noong mga panahon siguro na inihain ito, tanong natin sa ating political analyst mamaya, miyembro pa tayo. So, 2011 na ito 2011 hanggang 2016. So yung mga kaso ba na nakapaloob dun sa mga taong na yon, yung ba yun? Yung ba yung issue yung, nila? kumbaga kung ano yung naging legalidad nung paglabas ng warrant of arrest. Para kay Digong. Abangan nyo po yan mamaya sa aming interview. Kasi ang hirap din magbigay ng opinion. Gawa at hindi naman natin alam, hindi natin ganun ka. Kung mag-aaralin talaga natin ng bonggang-bongga. Critical yung rules and regulation nila. Mas maganda rin siya, syempre para sa lahat malinawan. Dahil may mga, parang mas maraming naging tanong. Oo nga mas maraming tanong, sasagot. Wala kang sagot. Sorry. Mas marami yung naging tanong after nung paglabas nung warrant. Nagsunod-sunod yung tanong bakit? Diba? Paano? Kailan? Ilang taon? Sino? Sino-sino? Ang susunod? Ay, abangan natin yan. Mukhang ito isang totoong series na naman. Panibagong series. Bukod dun sa impeachment case. Ay, sana meron ito sa Netflix. May magkaka-docu na bigla. Document. Maganda yan. Sige, maganda mag-produce ka na, partner. Sige, maganda ata ang kitaan dyan Langya ka. Samantala sa iba pong mga balita, naka-heightened alert ang Philippine National Police o PNP kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP, pinaghahandaan lamang nila ang posibleng pagtaas ng tensyon matapos mahuli nga ang dating Pangulo. Layon din nilang ng pagkataas ng alerto na maiwasan ang pagkakaroon ng kaguluhan. Nabatid na nagtitipon-tipon ang ilang mga tagasunod at supporter ni Duterte sa iba't ibang lugar sa bansa bilang pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo. Pasada Balita. Ito naman, mariing iginiit ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang commitment para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan kasunod ng pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagtitiyak ng PNP, mananatili silang profesional at magpapatupad ng batas alinsunod sa tamang proseso. Kaisa ng Philippine Center on Transnational Crime ang pambansang pulisya sa pagpapatupad ng notice mula sa International Criminal Court Organization laban sa dating Pangulo nang dumating ito mula sa Hong Kong. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, handaan nila silang siguruhin ang seguridad ng bansa matapos ang pagkakahuli sa dating presidente. Bilang profesional na organisasyon, binigyang diin ng AFP ang pagtalima sa chain of command at pagsunod sa kanilang mandato. Pasada Balita. Sa ibang balita, ibang series naman. Anong series yan? Kasado na ngayong buwan ng taas singil sa kuryente. Sumabay ka pa. Ayan na, batay sa anunsyo ng Meralco, sisirit ng 26 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente sa paparating. Ito na March billing. Tataas ang Judith. Katumbas ito ng 53 pesos para sa mga typical na customer na kumukonsumo po ng 200 kada kilowatt hour sa isang buwan. 79 pesos kapag 300 kilowatt per hour
106 pesos kapag 400 kilowatt per hour at 132 pesos kapag kumukonsumo po kayo ng 500 kilowatt per hour ay 53 pesos para sa normal household. Uy. 53 pesos. 53 pesos, panghalo-halo din. Ipinatupad ang taas singil dahil sa pagtatapos ng reset fee refund at pagsipa ng transmission charge. Iyang. Pasada Balita. Para naman ito, after mag-refund, nagtaas sa singil. Nagtaas, ay numipis ang supply ng kuryente di ba? Ayon sa nag-reset fee refund tapos maniningil ng isa dagdag, ano. Ay naku naman, timing naman Judith naman. Ma'am, baka sabihin ni Ma'am Judith. Ay, hindi kayo Ma'am Judith yung Judith. Judith na mga resibo. Samantala ito naman, hindi pa ikinukonsidera ng Department of Agriculture na magtakda ng maximum suggested retail price sa sibuyas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Villacaria Guevara, panahon ngayon ng anihan ng sibuyas kaya't maaaring bumaba pa ang presyo nito sa mga susunod na linggo. Ipinatutupad lamang aniya ang MSRP kapag may pagtaas sa presyo ng isang produkto. Una na nagpataw ang DA ng MSRP sa imported na bigas at karneng baboy. Pasada Balita. Latest naman mula sa Filipino Mirror, umaaray na, aray, ang ilang pork vendors dahil sa ipinatupad na maximum suggested retail price ng DA o Department of Agriculture. Ayon sa ilang tindero ng baboy, dyan po sa may San Andres Market, posibleng huminto na sa pagtitinda ang ilan sa kanila kung magpapatuloy ang MSRP dahil anila lugi sila rito at maliit ang kanilang kikitain. Batay din sa monitoring, marami pa sa mga tindero rito ang hindi nakasusunod sa itinakdang MSRP na 380. Ibig sabihin hindi sila pwede magbenta ng 381 pataas per kilo ng liempo at 350 pesos naman kada kilo ng kasim o yung pigi. Sa nasabing palengke, naglalaro pa rin sa 420 hanggang 430 pesos kada kilo ang liempo habang 380 hanggang 390 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi. Giit ng mga nagtitinda, mataas pa rin ang presyo ng ibinabagsak na kada kilo ng baboy sa kanila ng mga trader. Ayun naman pala no, sa trader pala. Sa trader, sa mga middleman. Oo, mula na mga ipatupad ang MSRP noong Lunes ay nangako ang mga magbababoy na sisikapin nila na mapababa ang presyo ng kada kilo ng karneng baboy basta protektahan ang local producers sa pagbaha ng mga imported pork sa merkado. Pasada Balita. Oo nga, dapat ang MSRP ay nasa nasa gate gate price pa lang. Gate price pa lang, Oo, dun na bago pa kinokontrol. ilabas. Oo. Syempre ano naman magagawa ng mga nagtitinda Oo sila yung nga. kumbaga sila yung magiging palapit sa end user, sila yung nagbebenta, 'di ba? So, sa Ikaw ba, trader, partner, bibili ka ng baboy na halaga ay 370 pesos. Tapos Ay. ibebenta mo ng 380, hindi ka na pwedeng na mag-pass. Ay, hindi na Kaya nga ako nagnenegosyo para ang laki akita, para ang margin malaki. Kasi meron yan, di ba, parang, syempre meron kang operation cost, Oo. Syempre itatabla mo pa rin doon yun. Tatabla ka. Oo. Baka mamaya labor, tindaha, yung pag-upa sa tindahan. Yan, isa yan sa mga Diba? malaking gastos ng mga negosyante, gasolina nga. Baka hindi na pumasok sa aking hindi na magbalance yung aking balance sheet. Wag na lang. Oo, di ba? Kaya Mag-vegetarian marami na lang dyan. ako. Ayun nga, parang may, kahapon din sa report niya, Mama Beth Samson, sa isang palengke daw ay nabanggit ng isang tindera na close shop muna daw. Hanggang bumalik sa normal. Sa normal. Oo, yun ang komento ng isang tindera doon, na kasi mas malulugi, no? Parang ine-expect yata ng mga nagtitinda na mawawala din. Parang, nalala mo yung executive order, kung hindi ako siguro sa 62, yung sa bigas. Ayun, di ba? Parang bumalik din. Tinanggal Bumalik din din yung yung TAR, I think itong, yung
SRP Yung, cap, oo, price yan, cap, oo, yung price price cap sa cap mga ng bigas, kasi nga marami apektado lalo na yung mga trader din. Kung di ako sigurado ko sa price cap pero merong certain EO na hindi naging matagumpay, hindi successful sa Pinatigil din. Oo. Parang naging ningas kaya kubo. nga sabi ng SINAG sabi. ay ibalik na lang yung tariff sa imported rice. Ayun. Walang tariff rice. Walang tariff, pinababa ang tariff ng imported. Para daw mapababa ang presyo ng bigas. Ay, ganun. Which is hindi tinanggal. nangyari. Kaya Kaya nauwi sa MSRP. yun na lang. Kaya ngayon pinababalik ng SINAG ang MSRP sa bigas na lang. Doon nila in-implement. Pero alam ko marami na tayong in-import kaso ang problema hindi naman yata inilalabas at hino-hoard pa rin. Mas lalong, kaya nga mas maganda siguro matalakay Oo nga Anong mga grounds sa economic sabotage Oo, dapat talagang habang Iilan buhay. lang kayo yumayaman Yung iba naghihirap Okay lang naman nung yumaman basta sa tamang paraan. Ang paraan. Laban tayo patas. Masarap yung pinapakain nyo sa inyong pamilya ay galing sa tama. At mabuting kalooban. Hindi yung... Napagod na lang. Lahat kasi tumataas pa. Sino ba naman na hindi tataas Alam ang mo high yung blood? umaga natin ng alas 6 yung pagka-aresto kay President Duterte, yung kay former President Duterte, pagtaas ng singis sa kuryente, yung mga iniinda ng mga nagtitinda ng baboy. Diba? Problema ng mga consumer. Ay, naku. Actually, ang good news lang kahapon ay bumaba ang singil ng tapyas presyo sa langis. Sa langis. Ay, baka natin kung anong Kaya update nga dyan. Ay. Samantala ito, isa pang latest mula sa Filipino Mirror, tiniyak ng Department of Agriculture ang pagtulong sa local tomato farmers na apektado ng pagbaba ng presyo sa gitna ng tag-ani. Ayon sa DA, ang wholesale price ng kamatis ay bumaba sa 13 pesos kada kilo habang ang retail price ay naglalaro sa 25 hanggang 60 pesos per kilo. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Villacaria Guevara, may 6 na farmer group sa bansa ang nakakuha ng market linkage sa pamamagitan ng DA habang ang iba'y humingi ng tulong mula sa DA regional offices. Kaugnay nito, hinikayat ng DA official ang tomato producers na makipag-ugnayan sa DA para sa market linkage upang masiguro ang makatwirang presyo. Pasada Balita. At ang oras sa hudyat, This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. ang oras 30 minuto na po makalipas ang alas 6 ng hapon. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. Balita. Sa oras na 6:34 ng umaga, tanggap tayo ng IC Report. Anak ni ex-PRRD na si Kitty Duterte magpapasaklolo sa Korte Suprema ngayong umaga. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Pardes. Magsasampa ng petisyon si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at ang kanyang anak na si Attorney Salvador Paulo Jr. sa Korte Suprema bandang alas 8:30 ngayong umaga, Marso 12. Ayon kay Panelo, layunin ng petisyon para sa writ of habeas corpus na obligahin ang pamahalaan na ibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos umano itong ipiit, dukutin at i-turn over sa isang dayuhang institusyon. Sinabi ni Panelo na sa Veronica Kitty Duterte, anak ng dating Pangulo,
ang magiging pangunahing petitioner sa nasabing kaso. Binanggit ni Panelo na ang petisyon ay naglalayong panagutin ang gobyerno sa umunay paglabag nito sa mga karapatan ni Duterte sa ilalim ng saligang batas, pati na rin sa anay kawalan ng malasakit sa soberanya ng bansa sa pamagitan ng pagsunod sa International Criminal Court o ICC na wala naman daw jurisdiksyon sa dating presidente. Ihirit din daw ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema na ipag-utos na ibalik ang dating Pangulo sa bansa at panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan sa naturang hakbang. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ayan na nga, no? Napag-usapan na sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan. Kaya marami nagreklamo mga taga-palengke na nagtitinda ng baboy. Ay, naku po. Ayan, alamin naman natin ngayong umaga para sa mga mamamalengke at nagbabalak ng uulamin ng maghapon ng ating altanghap. Alamin natin mula sa Metro Patrol, mula kay Mama Beth Samson ng Price Monitoring Today. Mama Beth, good morning! Good morning! Yes, ang ating altanghap. Dahil kanina price monitoring tayo. Ngayon naman, menu for the day o altanghap, almusal, tanghalian, at hapunan. Ang almusal, pandesal, 30 pesos yan. Sasawsaw na lang sa kape na halagang 26, 3-in-1. Bumili na rin ako ng bigas sa halagang 50 pesos ang 1 kilo. Ang tanghalian ko at saka hapunan, isang lutuan na lang kasi hindi naman masisira o hindi mapapanis. Ito yung bangus steak with onions. So, bumili ako ng bangus na halagang 240 isang kilo. Sibuyas ko 30 pesos at yung mantika 40 pesos. Ayan. Ang total ko, mula umaga, tanghali, hanggang gabi, 416 pesos. Kaya dala kong 420, may sukli akong 4 pesos panghulog sa alkansya. Okay? Ako pa rin ang inyong palengke queen ng DWIZ Metro Patrol Beth Samson, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at syempre, namamalengke at nagbabudget ng tama para makakain ng tama. Pasada Balita. Yan may sukli pa yung 420 pesos ni, may napunta sa ipon. Ni Mama Beth. Pero kung magkano ba ang minimum? Magkano minimum ngayon? Minimum 650, no? Per day. 650, mga ganyan, no? Oo. May Tapos get, minus 420. 650. Okay, computation. Minus 420. May 230 ka ba? Oo, meron pa. Para sa'yo yun. Sa akin yun. Ikaw na nagtatrabaho, may Oo. minimum na 650. Oo. Meron kang 3 anak. Oo. Patay na. Patay ang naglas. Patay ka di. Teka, diha. Dagdag, hanap tayo ibang Diba? pagkakakitaan. 230, mamamasahe ka. Oo. Walang Yung 420, pagkain mo na maghapon. iyo. Kasi syempre, dadagdagan mo yung kung meron kang kasama. Oo. Di magdadagdag ka ng quantity, ano? Sundin ko na lang yung ano ba yun, 69 pesos ba yun na budget sa isang araw? Yung 63? 63? 64 ata? 64? Oh, yun. Per meal gusto ko na lang yun. Tinatinapon. Grabe, no? Pero kung mahal, parang medyo mahal pa rin talaga. 420 na maghapon sa Oo isang... Hindi natin natanong kay Mama Beth kung good for pang-family na ba yung... Kung pang ilan to, ano? kung pang-pamilya na ba itong... kung pang-pamilya na ang 420 sa isang araw, magandang... Maganda na. Pang-pamilya na. busog Pang-sports kumbaga. pa. Sino ba ini-endorse mo? Saan ba yun? Ay, naku, malambili. Diba? Yan ang tanong natin. Mabalik ba si Mama Beth mamaya? Mamaya, baka bumalik. Tanong natin kung... Kasi yung 420 para sa pamilya, perfect yan, ano? Kung ilan na kung makakakain. ilan, oo. Pero kung, Tatlo daw, sabi ni Engineer sa Winner 420, Contihino. Tatlo na. Pwede na. Hindi na masama. pwede Ang na. ano lang, one child policy tayo dito. Pag nagkaroon ka pa ng pangalawa, ay, kulang na yung 420 mo, dong. Ay, naku, i-times 2 mo na yan. Kasi pagkain pa lang yun yung 420 mo wala pa yung mga bayarin. Yung pamasahe, yung iipunan mo pa yung pambayad mo ng kuryente. Pag may emergency Iipunan mo pa. pa yung pambayad pag nagkasakit. Nasiraan ka ng sasakyan. Ay, nako. Kahit walking distance lang naman. Sila Mama Beth na yung 420 niya, good Ano? for 5. Ay,
Talaga? Kasi ano daw sila, saktuhan lang kumain. At saka baka suki na rin ito. Marami Oo. na rin sigurong... Depende rin talaga sa palabis. lakas na sikmura ng Oo. isang tao. Yung kagaya ni Jess, kaya kumain ng 10 cup ng kanin. Lugi talaga ang magulang ng Lugi batang talaga. iyon, Ay, ano? naku. Hindi kayo, takwil ito. Kaya pala fit na fit si Mama Beth, ano? Oo. Kontrolado yung kain niya. Oo. Ay, Ayan, ganyan depende. talaga. Lalo ngayon, Pero- Lenten season, mag-ayuno tayo, Oo, perfect. Pero fasting perfect tayo. yung 420. I-comment nyo ako sa inyo. Kasi Comment nyo nga. iba-iba talaga ang sitwasyon eh. No? Oo May iba nga. talaga na, for example, may may maintenance. Iba, actually, mas mahal mag-diet partner, ano? Oo nga Kung eh. ikukumpara mo sa regular na kain. Kain lang, oo. oo. Yung mga may diabetes, hindi sila pwede Gulay, magganito. bawal Hindi yung sila mga pwede magganyan. glucose, Yung mga oo. may hypertension, hindi sila Oo. pwede magganito. Yan. Actually, parang sa experience ko lang, Ano? parang mas mahal nga ang diet. Diet, Kumbaga, maggugulay isda ka araw-araw, ay parang mas mahal. Oo nga eh. Pares lang dyan sa gilid eh. Okay ka na Diba? Murang-mura 60 pesos only rice. Oo. Ang gulay Pasok sa NEDA. Pasok sa NEDA yan. Pasok na pasok sa Ayan, banga. maraming salamat, Mama Beth, ha? Ayan, good for Salamat. 3 daw, sabi din dito Kay ni Kuya na Winer. Engineer Winera. Oy, Yung 420 pwede sa na. isang araw. Perfect na. Perfect yan. Pero depende pa rin sa inyo yan. Depende pa rin. Kaya mag-fasting muna tayo. Tipid tips, tubig-tubig muna. Yan. Samantala, ito muna, susundan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit saan man ito dalhin. Ayon kay Vice President Sara Duterte, pupuntahan niya ang kanyang ama kasama ang mga abogado nito at doon sila mag-uusap kung ano ang kanilang gagawin. Git pa ni VP Duterte, hindi naging tama ang ginawang proseso sa paghain ng arrest warrant sa kanyang ama at dapat sa Korte ng Pilipinas ito dinala kung saan proseso ng bansa ang masusunod sa pagpapatupad ng nasabing warrant. Dagdag pa ng Vice Presidente, sinabihan niya ang kanyang ama na huwag tumanggap ng pagkain at tubig kahit kanino at kainin lamang ang mga inihandang go bag na inihanda ng kanilang kampo. Matatanda ang hindi pinayagang makapasok ang Vice Presidente sa Villamor Air Base. Pasada Balita. Sa kaugnay pa ring balita sa Duterte series, kinwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang legalidad ng pag-aresto ng mga otoridad sa kanya dahil sa sinasabing crimes against humanity kaugnay ng kanyang illegal drug war campaign. Sa isang video na in-upload ng kanyang anak na si Veronica Duterte, makikita ang dating Pangulo sa Villamor Air Base at kinukwestiyon ang mga otoridad sa basihan ng pag-aresto sa kanya matapos lumapag sa NAIA mula po Hong Kong. Tinanong din ng dating Pangulo kung ano ang batas at ano ang legal basis ng pag-aresto sa kanya dahil dinala siya sa airbase ng Sapilitan. Kinwestiyon din ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang ICC Prosecutor General dahil sa sinasabing questionabling warrant of arrest. Hindi niya naisilbi ang kasong isinampa sa dating presidente at lahat ng charges ay pawang mga nasa dyaryo lamang. Iginiit ni dating Executive Secretary na dapat alam ng Prosecutor General ang tamang proseso at bago magsampa ng kaso, dapat ay magreklamo muna para makapaghain sila ng counter affidavit, bagay na hindi nila nagawa dahil mali nga daw po ang proseso ng pag-aresto. Pasada Balita. Mariing iginit naman ni dating Senador Gringo Honasan na dapat ang mga korte sa Pilipinas ang humahawak sa mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng dating senador na inaresto ng PNP ang dating Pangulo nang walang warrant of arrest at dinala sa Villamor Air Base ng walang legal na basehan. Ang issue aniya ay kundi politikal kundi patungkol sa kalayaan ng Pilipinas. Kagaya ng mga kaso niya at ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo, binigyang diin ng dating senador na sumailalim siya sa judicial process ng bansa kaya't kanyang kinuwestiyon kung ano ang pagkakaiba ng kaso ng dating Pangulo.
Ang ugat ng issue dito ay hindi yung kampi-kampihan, pro or anti-administrasyon o former president. Sa aking pananaw, ang issue rito ay yung kasarinlan natin. Hindi ba nagsabi ng ating Pangulo at yung Department of Justice na gumagana yung hustisya natin, yung mga korte natin? Ipapaubaya ba natin ang pagpapataw ng hustisya sa isang dating Pangulo sa tigalabas? Inaamin ba natin na hindi na gumagana ang hustisya sa ating sariling bansa? Kinuwestiyon din ng senador kung ano ang magandang maidudulot ng sitwasyon sa Pilipinas dahil tila ginagawa itong pantapal para makalimutan ang totoong problema ng bansa. Ito ba'y nakakabuti hindi lamang sa kasarinlan natin, kundi sa kalagayan ng ating bansa ngayon? Ang dami-dami nating problema. Nasa gitna pa tayo ng pangangampanya sa darating na halalan sa Mayo. Nakakatulong ba ito? Ito ba'y, siyempre, nanonood o nakikinig yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kabataan natin, yung mga susunod na henerasyon ng leader at mamamayan natin. Hindi lang ito national, kundi global. No? Ang tanong nila, itong mga pangyayari ngayon, ano ba ang epekto nito sa buhay namin? Ito ba'y matutugunan yung lumalabas sa mga survey na marami pa rin nagugutom, maraming walang bahay, maraming walang akses sa edukasyon, sa kalusugan, at sa yung makatotohanan na impormasyon. Nababaling na naman ba yung pansin natin galing dun sa mga tunay na problema dito sa sitwasyon ngayon na nagaganap? Yan po ang tinig ni dating Senator Gringo Honasan sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Magpapatuloy po ang ating balitaan maya-maya lang dito sa Pasada Balita at ang oras. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang oras po sa buong kapuluan, 6:47 ng magandang umaga. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balita. Balita. Sa pagpapatuloy ng mga balita, nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deepfake videos na pinagmumukhang nag-e-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ang publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 pesos na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Iginit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-i-endorso o mag-i-endorso ng anumang online opportunity. Pinaalalahanan ni ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sinumang magpapakilala na taga SMC nang walang proper verification, gayon din sa mga kahinahinalang social media post, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Pasada Balita. Samantala, inilunsad ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ang Responsible Gaming Awareness Day na may temang Play Smart, Play Safe. Kaugnay nito, muling pinagtibay ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang kanilang pangako na pagsulong ng ligtas at responsableng paglalaro. Higit pa niya sa swerte at numero ang gaming dahil pangunahin itong tungkol sa mga tao. Layunin din anya nilang matiyak na nananatiling ligtas at masaya ang paglalaro habang nangangalap din ng pondo para sa charitable causes. Tiniyak din ng PCSO na may sapat na hakbang para maiwasan ang labis na paglalaro at protektahan ng mga manlalaro. Pasada Balita.
Sa ibang mga balita, iginit ni Vice President Sara Duterte na isang state kidnapping ang pagpapadala sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. Ayon kay Vice President Duterte, ito'y dahil lamang sa mukhang matatalo ang kabilang partido sa sinasabing lakas ng vote straight sa mga kandidato ng kanilang partido. Wala rin aniyang legal na basehan na ibigay ang dating Pangulo sa International Criminal Court. Kaugnay nito, nanawagan ng Vice Presidente sa publiko na huwag pumayag na ibigay ang mga Pilipino sa mga dayuhan, lalo na kapag wala itong legal na basehan. Matatandaang naaresto si dating Pangulong Duterte batay sa inisyong warrant ng ICC. Pasada Balita. Sa kaugnay pa rin balita, umani ng atensyon sa buong mundo. Worldwide, ang pagkakaaresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC. Nahaharapan dating Pangulo sa kasong crimes against humanity dahil sa sinasabing pagpatay sa libu-libong katao ng ipatupad ng drug war campaign. Sinabi ng CNN na sa nakalipas na administrasyon naging brutal ang crackdown sa iligal na droga. Habang sinabi naman ng American news website na NBC, palaisipan din ang unannounced trip ni dating PRRD sa Hong Kong na hindi rin miyembro ng ICC at tila tinatakasan ang pag-aresto sa kanya. Iginit din ng BBC ang pagtanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagtulungan sa International Tribunal, ngunit nagbago ang posisyon ng magkalamat ang kanilang relasyon sa mga Duterte. Bukod sa mga nabanggit, headline din sa New York Times, Bloomberg, France 24, AP at Reuters ang pagkakaaresto sa dating presidente. Pasada Balita. Samantala, tanggap tayo ng ICC report. Posibleng pagkakawatak-watak ng bansa matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ikinalungkot ni Senator Ejercito. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 19 Cele Ortega Bueno. Nalulungkot si Senator J. Ejercito dahil sa malamang daw higit pang magkawatak-watak ang bansa matapos na naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pinalabas na warrant of arrest na International Criminal Court o ICC dahil sa kinakaharap na kaso na crimes against humanity ng dating Pangulo. Ayon kay Senator Ejercito, napakahirap na umusad ang bansa kapag nahahati ang taong bayan. Kaya sinabi ng senador na ipagdarasal niya ang ating bansa. Umapila naman Senator Robin Padilla kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang kanyang kapangyarihan para pigilan ng PNP sa pagsunod sa International Criminal Court na isang foreign entity dahil pagmaliitan niya ito sa ating batas at paglabag sa ating soberenya. Hinimok ni Padilla ang Pangulo na isaalang-alang ang sentimiento ng mamamayan at mahalagaan niya ngayon ang pagkakaisa ng mga Pilipino lalo't nasa yugto tayo ng geopolitical conflict at trade wars. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, iginit naman ni Senator Amy Marcos na gulo lang ang idudulot sa bansa ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senadora, paulit-ulit lamang ang nangyayari at wala namang magandang dulot sa mga Pilipino ang bangayan sa politika. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto, etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Umasenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan. Yumaman ba? Nabusog ba?
Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Awang-awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. At yan po ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasada Balita. Ayan na, yung nagsalita na si Sis. Ito ay Super Ate. Si Super Ate Amy, ano. Si Amy ay nasa senatorial slate ni BBM, ni PBBM, ano. Hindi rin ningid sa kalaman ng karamihan ay friend. Siya ay friendship ni VP Sara. Nagkaroon din ng lamat gawa ng nag-away. Ito yung naging girian ng pamilya, dalawang pamilya. Si First Lady. At pero let's see, sinasabi ko nga, mahabang series po ito. Oo, mahabang series po ito. Naku, malaking problema ito. Sana huwag tayo magkawatak-watak, ano? Pero tama nga siya, no? Parang tuwing natatapos ang termino ng isang presidente, ay nagkakaroon ng kaso. Kaya nga nauso yung wheelchair. Wheelchair, At neck brace. At neck brace. Ayan, lumalabas na naman po sila. Ay, tingnan na, abangan po natin mga update. Tuwing natatapos talaga ang termino, lagi na lang may gano'n. Tama naman, no? Ito, partner, napapanahon ito. Ang tabayanan po namin sa pagbabalik. At tabayanan nyo po sa aming pagbabalik ang Food for Thought ng aming boss, D. Edgard A. Cabangon. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Para po sa ating makabuluhang mensahe mula sa aming boss, D. Edgard A. Cabangon, today's Lenten quote: enjoy the little things in life. Do not underestimate their littleness. One day, you will look back and realize that these little things were the big things. Think good, think God, and thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang mensahe mula sa ALC Group of Companies Chairman, D. Edgard A. Cabangon. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. Pangulong Marcos nanindigang may legal na batayan ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Isa pang balita, isa pang recap, VP Sara iginiit na mali ang ginawang pag-aresto sa tatay niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasada Balita.
Heightened alert idineklara ng PNP sa buong bansa. Pasada Balita. Dagdag singil sa kuryente ilalarga ngayong buwan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, isang Japanese firm mag-e-invest ng mahigit 2 bilyong piso sa Pilipinas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, South Korea at US nagsagawa ng military drills. Siyempre sumagot, North Korea naglunsad ng ballistic missile. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, WNBA star Sabrina Ionescu mainit na tinanggap ng Filipino fans. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan naman, alamin natin kung bakit nga ba sinisinok ang isang tao. Pasada Balita. Sa balitang showbiz, aktres na si Ashley Ortega umaasa magkakaayos muli sila ng kanyang mami. Pasada Balita. Muli, magandang araw Pilipinas. Kami po ang inyong mga kasama ngayong umaga, Angelo Bainyo. At sa ngalan po ng tambalang Zon Pel para sa Pasada Balita, Main Barreto. Pasada Balita. Sa oras na 7:04 ng umaga, tanggap tayo ng ICE Report. Pangulong Marcos nanindigang nasunod ang mga kailangang legal procedures sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Pardes. Nasunod lahat ng mga kailangang procedure kaugnay ng kinansang pagsisilbi ng warrant at pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna na rin ng mga batikos na umunoy unlawful arrest ang ginawang pagdakip sa dating Pangulo. Binigyan din ni Pangulong Marcos na sinunod ang lahat ng mga legal na hakbangin at kumpiyansa itong kahit suriin ito ay kayang patunayan ng tama at nasa ayos ang ginawang mga hakbang kaugnay ng pag-aresto sa dating presidente. Ang hakbang na ito anya ay pagtalima na rin sa commitment ng Pilipinas sa Interpol at hindi dahil sa International Criminal Court o ICC. Giit pa ni Pangulong Marcos kahit kailan ay consistent daw ang pamahalaan na hindi tumulong sa ICC dangan lang at ang arrest warrant daw ay dinaan sa Interpol. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa himpilang may todong lahas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa pagpapatuloy ng seryeng arestuhang Duterte. Ang haba, no? Iginiit po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na hindi dapat gobyerno ang sisihin sa problemang kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Enrile, ang kaso laban kay Duterte ay resulta ng mga batas na ipinatutupad ng International Criminal Court o ICC at hindi ng mga batas ng Pilipinas. Binigyang diin ng opisyal ng pinakamainam na dapat gawin ng mga abogado ng dating Pangulo ay kumuha po o humingi ng kopya ng mga kaso sa ICC para matukoy ang dahilan ng pag-i-issue ng arrest warrant ng International Tribunal. Kabilang sa mga kaso ang aligasyon ng extrajudicial killings na umani ng matinding pambabatikos mula sa human rights organizations at international community. Pasada Balita. Kinunti na ni Vice President Sara Duterte ang pagsuko ng pamahalaan sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kasunod ng pagkakaaresto rito sa bisa ng warrant of arrest mula sa ICC. Ayon kay VP Sara, isang tahasang pagyurak sa soberanya ng Pilipinas at insulto sa mga Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng bansa ang desisyon ng administrasyon na isuko ang dating Pangulo sa ICC. Iginit din ng pangalawang Pangulo na hindi iginagalang ang mga pangunahing karapatan ng kanyang ama dahil mula nang ito'y arestuhin, hindi pa ito naihaharap sa isang lehitimong judicial authority
para depensahan ang kanyang sarili at magamit ang mga legal remedies na maaaring ipagkaloob dito. Kasabay nito, binatikos din ni VP Sara ang administrasyon sa pagkakanulo o sa pagkakanulo nito sa isang mamamayang Pilipino, partikular na sa isang dating Pangulo na aniyay pagpapakita ng kahandaan ng gobyerno na isuko ang pambansang dignidad at soberanya. Nanawagan din ang Vice Presidente ng panalangin para sa bansa sa gitna ng pagkakadakip sa kanyang ama. Pasada Balita. Kinundi na po ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ni Panelo na labag sa batas ang ginawang pagdakip sa dating Pangulo. Ayon pa sa dating Chief Presidential Legal Counsel, walang bisa ang pag-aresto dahil walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Dagdag pa ni Panelo, pinagkaitan ang dating Pangulo ng legal representation ng gawin ang pag-aresto at wala ring ipinakitang hard copy ng warrant of arrest. Pasada Balita. Ito, partner, sa serye pa rin ng Duterte series na ito sa pagkakaresto sa kanya. Magsisilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Labor Secretary Silvestre Bello. Ayon kay Bello, ikinukonsidera nila na humiling ng hospital detention sa oras na makulong si dating Pangulong Duterte. May regular na medical check-up ngayong araw si dating Pangulong Duterte. Una nang inaresto ng Interpol Manila ang dating Pangulo matapos makatanggap ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity matapos na makabalik sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Pasada Balita. Samantala, panahon na para harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga kaso at hayaang manaigang batas. Yan po ang sinabi ni dating Senator Laila de Lima na aminadong personal para sa kanyang pagkakahuli sa dating Pangulo dahil naniniwala siyang ang kanyang pagkakakulong ng halos 7 taon ay dahil sa kanyang pagbatikos sa drug war campaign ng nakaraang administrasyon. Hinarapaan niya ang kanyang kaso kahit alam niyang siya ay inosente at walang itinatago. Iginit ng dating senadora na dapat nang ipaliwanag ng dating presidente ang kanyang mga aksyon hindi sa harap ng publiko kundi sa harap ng batas. Hindi niya ito paghihiganti kundi pananaig ng batas. Sinigundahan naman ito ni dating senador Antonio Trillanes IV at sinabing sa wakas makakamit na ang hustisya para sa mga biktima at sa wakas nahuli na ang berdugo. Pasada Balita. Sa oras na 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tanggap tayo ng Ronda Probinsya. Pampanga Provincial Government nagpaabot ng pasasalamat sa donasyong gamot ng Unilab Pharma. Alamin natin ang detalye mula kay Johnny Gole. Salamat nga nitong Pampanga Governor Dennis at ang ina nitong si Vice Governor Liliana Nanay Pineda sa ipinagkaloob na 200 kahon ng iba't ibang uri ng bitamina at gamota para sa mga bata at senior citizen na mula sa Unilab Pharmaceutical dito sa provincial government. Ang naturang donasyon ng mga gamota ay sa pamamagitan nitong si Pampanga 2nd District Representative Gloria M. Arroyo para sa Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ng Pampanga Provincial Government na ang pangunahing advokasya ay upang tulungan itong mga mamayan sa aspetong medical at preemptive medical care. Ang nasabing mga donasyong gamot ayon dito kay Vice Governor Nanay Pineda ay kanilang ibibigay sa mga government-run hospital sa kabilang narito yung mga district hospital sa buong Pampanga. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central sa Patrol, nag-ulat sa kilometer ng DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang mga balita, nanawagan ang grupo ng mga gobernador para sa mas mahigpit na seguridad upang matugunan ang tumataas na political violence sa mga opisyal ng barangay. Ayon sa Union of Local Authority of the Philippines,
umabot na sa 36 ang naitatalang bilang ng karahasan noong nakaraang taon at nagresulta nila ito sa pagkamatay ng 28 opisyal ng barangay. Binigyang diin ni ULAP National President Dakila Carlo Cua na ang pagtaas ng bilang ng karahasan ay sumisira sa integridad ng demokratikong proseso. Kaugnay nito, suportado ng ULAP ang panawagan ng Liga ng mga Barangay ng agarang pangailangan para sa mas pinahusay na regularidad o seguridad at institutional safeguard upang maprotektahan ang mga lokal na lider. Pasada Balita. Samantala, pinangangambahan sa ibang balita naman, pinangangambahan ng Department of Health o DOH ang posibleng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagbaba ng 10% ng kaso o katumbas ng 14,163 noong Pebrero. Pero mas bumaba ito kumpara noong Enero na may 15,742 na kaso. Inabisuhan na ng DOH ang publiko at mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang mga ginagawang effort sa mosquito control. Mahalaga din ang nilang mapuksa ang mga breeding site ng mga lamok bago ang tag-ulan. Tama. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na gumawa ng proactive measures upang mabawasan ang mga lamok at maiwasan ang pagkalat ng dengue. Pasada Balita. Dapat totoo yung tapat mo, linis mo. Oo, dapat talaga cleanliness is Next to godliness. Totoo naman. Yan. Kapag malinis ang paligid, ay healthy ang healthy ang pamilya, healthy ang household, walang sakit. Healthy ang komunidad. Yan. Hawa-hawa na ng good vibes. Di naman mahirap maging malinis, lalo na sa bakuran mo. Ang sarap kaya ng nakatira ka sa isang komunidad, sa isang tahanan na napakalinis, na 99.9% ay germ-free. Germ-free. Ay nako, oy partner. Partner. Tayo po ay pinala nasa kabilang linya po si Dr. Froilan Calilong, isang political analyst. Pag-uusapan natin partner itong tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa kabilang linya po si Dr. Froilan Calilong. Dr. Froilan, magandang araw. Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good morning, Doc Froilan. Siyempre, isang mahabang gabi ang nangyari kahapon. At actually, hanggang ngayong umaga, ang gagawa ng nasa biyahe na si dating Pangulong Duterte. Unang tanong, paglapag po ba dito, ito buong pag-aresto at pagdala kay dating Pangulo sa dahig ay may legal basis? Ano po kaya magiging epekto nito ngayon, lalo't malapit ng eleksyon, Well, kung titingnan po natin yung basis po ng pagkaka-issue ng ICC dito sa warrant of arrest, ito kasi ay inilatag or naibigay dahil may nakita yung judges ng ICC, they found reasonable grounds that crimes within ICC jurisdiction were committed and the arrest is necessary to ensure na magkaroon po ng trial attendance or to prevent obstruction. Ito po ay nakalagay sa Rome Statute Article 58, Section 1. So, nagkaroon ng ICC pre-trial chamber and they determine na yung mga kondisyones na to ay nasatisfy naman. So, yung kasing sinasabi rito natin that the Philippines withdrew already from the Rome Statute. It happened in 2019. And the crimes na pumasok dito sa pre-trial chamber ng ICC were the crimes allegedly that were committed from 2016 to 2019. So the warrant remains valid because the jurisdiction is determined by the timing of the alleged crimes and not the current treaty status. Ito rin ay nakalagay sa Rome Statute Article 127, kaya nagkaroon ng legal basis from the ICC perspective yung pag-aresto.
Kumbaga bago pa man tayo kumalas sa ICC ay meron ng mga kaso, may mga kaso nang file. nakapending sa ICC. Kaya yun yung naging basihan ng pag-aresto at paglabas nga ng warrant. Ito yung mga panahong miyembro pa tayo ng ICC, Dr. Froilan, no? Tama po yan. Tanong ko lang, Pero sige yes po. Go ahead. Ang tanong kasi rito is the Philippines legally obliged to surrender Yes, okay. former President Duterte to the ICC? Siyempre, from the perspective ng ICC, yes. The obligation to cooperate continues for investigations na na-initiate before the withdrawal. Pero domestically dito sa Pilipinas, cooperation is discretionary under Philippine law post-withdrawal under the Republic Act 9851. So, ang tanong, can President Ferdinand Marcos legally refuse to surrender Duterte to the ICC? Legally, yes. Kasi wala tayong binding treaty or domestic legal obligation explicitly compelling surrender post-withdrawal. So the decision to cooperate, lumalabas, remains discretionary under Philippine law. No? Pero ang nangyari nga is sinurrender natin, in short, nakipag-cooperate tayo doon sa ICC. So yung tawag ng, sabi nga ni, pero idugtong ko na lang, no, Doc Froilan, paano, kagabi nagkaroon din ng TRO, tama ba? Nagkaroon ng TRO from the Supreme Court na wag isuko nga itong si Pangulong Duterte. Will that conflict the matter? Kasi nag-cooperate ang ating gobyerno, pero meron tayong TRO ruling na lumabas from the SC. Yeah. That of course the TRO ruling will definitely cover yung ating domestic domestic legal jurisprudence, no? Pero ang maganda sana rito kung nailabas yung ruling ng mas maaga bago pa bumiyahe, no, papunta ng Netherlands. But nevertheless, if ever there will be this TRO ruling, tingin ko naman magkakaroon pa rin naman to ng effect, no, and hopefully, no, ma-settle siya immediately with the ICC for the potential return of the former president. Kasi syempre meron tong tinitignan din kasi rito siguro ng Pilipinas yung potential legal consequences. If the Philippines refuses ICC cooperation, pwede kasing ideklara ang Pilipinas na non-cooperative. And may refer the matter to the Assembly of States Parties, and mayroon tong diplomatic and reputational implication. Pero wala naman talaga tong enforceable sanction. So kung titignan natin, bang aside politics, sa totoo lang, pwedeng hindi i-surrender or pwede nating hindi ipadala ron ang Pangulo, ang dating Pangulo. Pero yun nga, dahil nga sa mainit yung kanilang sabihin na nating pagkakahiwalay pampolitika, lalong-lalo na ng ating Pangulo, maaaring ito yung naging dahilan para ipagbunsod sa ating liderato na i-surrender itong Pangulong Duterte. Dahil maliwanag ang posisyon ng ating Pangulo nung una, that they are going to uphold Philippine sovereignty, hindi nila ayaan ng ICC incursion. Pero nung naging matamlay na, at naging sabihin na natin hindi na maganda ang kanilang relasyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Correct. So kung sinasabi nga nila na it's politically motivated or political prosecution nga daw, Pero ita-clarify ko na lang din, Doc Froilan, ay dinadahilan kasi ni Pangulong Marcos yung through Interpol idinaan ng ICC yung warrant. So tumatalima sila sa Interpol at hindi sa ICC. Tama ba yun na, is that also parang excuse? Hindi ko alam kung itatawag. Tama rin ba na sumunod tayo sa Interpol? Dinaan nga sa Interpol Hindi po, no? Dahil ang Interpol po, nagbibigay lamang sila ng tinatawag natin na red notice, no? Kumbaga parang nagbibigay ng alert or arma, no, sa isang bansa.
na merong isang tao dyan na kinakailangan nilang ma-apprehend or ma-aresto. No? But it doesn't necessarily mean na kapag meron tayong Interpol red notice, isusurrender na natin. No? Kasi kinakailangan masunod pa rin yung mga domestic legal procedure natin dito. No? So otherwise, talagang question to ng sovereignty. Kasi kung gano'n ang mangyayari, edi kahit sa anong bansa na lang po pwede silang magpakuha, magpaaresto ng hindi dumadaan do sa judicial proceeding ng bansa na 'yon. So definitely it's a blatant disrespect to the functional or functioning institutions ng isang bansa kung mayroon basta-basta silang ipapaaresto, no. So the arrest should have been done in the right manner. I mean, dapat may nasunod na reglamento. Yun yung medyo mali dito, no. Hindi natin na-satisfy yung tamang proseso. Kaya nga syempre mayroon talagang due process na dapat nasusunod pa rin, even if ano mang kaso yan, international, humanitarian, human rights, whatever, it should still follow the judicial due process. And kumbaga in layman's term, may sarili tayong batas na dapat din respetuhin ng international Meron court. tayong umiiral na justice Mauuna system. muna dito mismo sa ating soberenya. Pero ito, moving forward, Doc Froilan, ito na nga. So nahuli na nga inaresto na nga itong si dating Pangulong Duterte, dinala sa the Netherlands. Now, so kung andun na siya sa ICC, ano kayang posibleng legal o anong mga next step na pwedeng gawin ng defense team ni dating Pangulong Duterte? Well, definitely, no. Kaya naman siya dinala ron, parang magkaroon na ng mga pre-trial proceedings and eventually magkakaroon na ng mga paglilitis, ano. So definitely, kapag na-convict, no, kung ma-convict, may mga penalties, no, na maaaring i-impose ang ICC on former President Duterte. Halimbawa nito, no, yung pagkakaroon ng imprisonment for a term not exceeding 30 years, or life imprisonment in extreme cases, along with possible reparations for the victims. No? Nakasaad niya sa Rome Statute. And kaya mahalaga na maiprepara ng legal team natin, ni Pangulong Duterte, yung mga dokumento, material, hard evidences, and even testimonies na magpapatunay na wala siyang kinalaman dito sa alleged bloody war on drugs. No? So yun kasi ang hindi na-satisfy dito, yung principle of complementarity. So what do I mean by principle of complementarity? Kung naging maliwanag sa ICC na meron tayong maliwanag na direksyon dito sa pagtalakay, pagbalangkas at paghulma dito sa kaso na to, maaaring hindi na sila nag-intervene. Kaya lang parang ang nangyari parang naging walang masyadong mga pagdinig or walang masyadong reaksyon at hindi talaga gumulong yung maliwanag na mga kaso. And I think the reason for this is because no clear cases were actually filed in the first place. Paano magkakaroon ng paglilitis kung wala naman talagang maliwanag ng mga kaso? So may pagkukulang din yung ating sistemang legal dito sa Pilipinas kasi kaya nakialam ang ICC, no, because of this principle of complementarity. Kumbaga parang intervention. Wala kayong ginagawa dyan. Ito dapat yan. Pero ito tuloy ko lang, Doc Froilan. Gumugulong na yung kaso. For example, ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Pwede ba siyang mag-request ng provisional release o parang bail? Pwede ba siyang makabalik dito habang dinidinig yung kaso? Yeah. Well, pwede tayong mag-impose ng tinatawag natin na provisional release, no, which is similar to a bail. It's possible in exceptional circumstances. If judges will determine na walang risk of life
meaning walang potential or possibility na siya ay tatakas, walang obstruction or continued crimes actually exist, then maaari siya naman siyang mabigyan. Although sa Rome Statute kasi, ang tawag dito ay provisional release, no? Similar to a bail, no? Similar to a bail. So po pwede siyang magkaroon ng provisional liberty while the case is being tried. So pwede pa siya makabalik dito sa bansa habang dinidinig yung kaso. Itanong ko na lang din, ano kaya nga na-foresee mo, Doc Froilan, no? Lalo't nagkaroon ng, I think, kung confirm itong komento ng China, no? Tungkol dito sa pag-aaresto kay, magkakaroon ba to ng, hindi tayo, lalo't-lalo ngayon ng pay-issue ang West Philippines Sea. Ano kaya magiging implication nito, ano? Well, po pwede magkaroon ng potential backlash effect, no? Especially we know that China is an ardent supporter of former President Duterte. Po pwedeng magkaroon ng pressure, no? Diplomatic pressure ang China. Pwedeng magkaroon din ng mga economic pressure kasi nagbigay sila ng statement, I believe yesterday, no? Na these are very strong statements in support of the former president, and kulang na lang i-condemn nila itong ginagawa ng ICC, no? So I believe this is something na they will be looking at, no? Kasi medyo mabigat itong kaso na to kung titingnan natin, and I believe China will be looking at it with a very, very clear context, no, and clear vision, and they will definitely be involved in this, no, kasi may mga ibang heads of state na rin naman na nagkaroon ng ganitong mga kaso, no, halimbawa yung sa Sudan, sa Ivory Coast, but Duterte's case underscores accountability kasi, no, regardless of his official status. But definitely may political implication dahil ang rhetoric ng ating Pangulo is that ginawa niya ito, no, para siguruhin nga that the generation and the future generations of the people in the country will be free from the drug menace, no. So hindi ito kahilintulad ng ibang crimes against humanity like genocide or ethnic cleansing na wala naman talagang masasabi natin na magandang motivation, no. So, and if you look at the sentiments of the public here in the Philippines, marami rin naman ang natuwa doon sa naging digmaan natin kontra droga dahil ayun nga sinasabi, generally mas naging peaceful, mas naging kampante ang ating mga kababayan, mas hindi naging malala yung mga malalalang krimen, no. So kaya medyo masasabi natin na yung sentimento ng ating mga kababayan nandito, no. And syempre we cannot underscore the popularity still that the charm, former President Duterte, the charm that he has, and nakikita natin to ngayon, and really I'm quite worried about the possible scenario that might happen, especially in coming days. Oo nga ba, yun na nga yung susunod ko doon, Doc Froilan, sa tingin mo ba magkokos ito ng people power, yung di ba yung rally na yung malakihang rally ba? Malaking rally, karahasan. Yeah, two things siguro, no. I would like to come from two schools of thought here. Number one is that there is a potential for that, especially because there's this outpouring of public sentiment disfavoring itong ginawa nila, no, dito sa ating dating Pangulo. At ito naman ay dahil na rin sa allegedly sa magandang nagawa ni Pangulong Duterte nung siya'y nanunungkulan. Ngayon, itong public sentiment na to may not actually be very strong if the current administration is also in the right track. Meaning, kung nakikita naman ng ating mga kababayan that the current government is also doing its fair share of, function or task na ginagawa nilang maayos yung kanilang tungkulin, baka hindi pa masyadong maging divisive, baka, yes. Pero kung nakita nga nila that the current administration is just focused and dead set on politicking, wala naman talagang magandang nangyayari, mataas ang presyo ng bilihin,
Definitely, magkakaroon ng domino effect to doon sa sentimiento na let's do something Yes, about this because oo. hindi tama yung nangyayari. So meaning Doc Froilan, is this the right time for President Marcos to come up with this reaction, no? Yeah, definitely. I think they should have explained to this to the public a long time ago, no? And hindi yung parang biglaan, ano? Kasi parang we were caught unaware, no? I mean the poor old man Duterte was not even given enough time to prepare his things, di ba? Yung iba nga na kinukulong bago sila makulong, at least meron silang kakayahan na mag-prepare man lamang. Sa kanya, walang pahinga, walang dire-diretso, no? And syempre, medyo hindi to akma sa kultura natin, ano? Remember, the Filipinos are very fond about our elders, and matanda na si Pangulong Duterte. Para gawin natin yon, parang it runs counter to our culture as people who takes care of our elderly. So I think there should have been enough courtesy that was extended at the very least to him, not as a former president, not as a former public official, but at least as a senior citizen and as an old man, dapat na-extend naman lang yun sa kanya. Kaso nga mukhang mukhang hindi man lang yun kayang ibigay ng ating pamahalaan. Yun. Yun nga, sige, partner. Doc Froilan, since nangyari nga ito itong pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Ay, hindi. Maitanong ko na, since naisabay nga itong pag-aresto, di ba mukhang makaka-apekto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oo. At ano ba, Doc Froilan, ang nakikita nyo? Yung mga botante ba, landslide vote na para sa partido Parang nitong magulo, kay Pangulong Marcos, o mas lalo mag-aalab Nasabay lang din sa eleksyon, ang kanilang pagmamahal dito sa partido ni dating Pangulong Duterte? Well, if you're going to look at the public sentiment right now, iba yung lumalabas sa mga pre-poll surveys, pero iba rin naman ang nakikita natin on the ground. I mean, the public sentiment of the people, I think, are favoring the slate of Duterte. Although, let's face it, ilan dito sa mga kandidato ni Pangulong Duterte, wala pa talaga doon sa antas na masasabi na winnable sila talaga. Pero, may mga may mga pangyayari, that are I would say catastrophic in a sense, na po pwede talagang mag-alter dito sa dynamics ng ating election, and this could be one, so dito natin makikita how powerful and the sway that President Duterte still has over the public, kung paano ang magiging resulta ng halalan nito, Dati tinitignan lang natin dito yung trajectory papunta dun sa impeachment after the election. Pero ngayon, kailangan na lang natin tignan what will happen to President Duterte, given the fact that he already said and he already mentioned before that he would want to be a legal counsel of VP Sara Duterte. Pero syempre magkakaroon ng mga implications to later on, and yun nga actually, I would say medyo nakakabahala. I mean, from my perspective, well, the things that are bound to happen, syempre may epekto to sa ating ekonomiya, disruptions and political problems like this, conflicts like this, may really have a backlash effect on the economy. And ito nga, hindi na nga magandang ating ekonomiya ngayon, marataas ng presyo ng mga bilihin and all, and then meron pang ganitong mga extraordinary events, mas lalo tayong mababaon kapag hindi ito naayos. So I think the President really has to step in. He really has to, make things or explain to the public exactly these things, and hopefully the public will understand, at hindi tayo humantong doon sa marahas na pagdedesisyon sa bagay na kasing sela nitong nangyari kagabi. Idaan talaga dapat sa mapayapa, legal don't na choose proseso. Violence. Oo. Pero Doc, last question na lang, i-segue ko na lang doon sa ano na bang estado nitong 2025 GAA, sa alam ko may kung sakali mang mapatunayang ito'y unconstitutional, ano bang dapat na next step na gawin ni PBBM?
Well, definitely kasi sa usapin ng kapag ka napatunayan talaga ang constitutional 'yan, mangyayari dito ay magkakaroon tayo ng automatic reappropriation and kung ano yung naging budget last year, yun yung magiging budget ngayon. Of course without unallowed insertions na kung ano man yung mga disallowable na mga inclusions doon sa current budget. Nga lang, syempre, hindi maganda kapag automatic reappropriation tayo dahil yung mga proyekto, halimbawa last year, mas mababa ang cost niyan kumpara ngayon. So, maaaring magkaroon din to ng masasabi ko na hindi magandang implication sa ating economy. Secondly, yung impression ng publiko na talagang may katiwalian na ginawa doon sa mismong budget. Dati kasi ang budget ninanakaw mo na kapag nandyan na. Ito ginagawa mo pa lang, may pagnanakaw ka na naisip, di ba? So yun yung implication doon. So I think marami ring kailangan tingnan, and a lot of people are saying na kaya ginawa itong pag-aresto sa Pangulong Duterte para pagtakpan itong mga issues na to, like the PhilHealth, the ayudas, this GAA, para may karoon ng isang ma-divert ang attention ng media, ng taong bayan. Pero I think right now ang mga tao naman is I think more intelligent as compared before. Yes, and we have all the avenues for us to be able to be enlightened and to be knowledgeable of things. We have social media and all. So itong mga ganitong mga diversions, medyo siguro 30 years ago, 40 years ago it could have worked. But right now malabo siguro. Yes, ayan. The way you see it. Binabudget pala yung partner. Ito sa mga substandard materials, ito sa akin to, pang party ko to May kurot agad. May kurot agad. Hindi pa, kumbaga sa manok nga, hindi pa nangingitlog binibilang ng itlog. Exactly. Ayan. Doc Froilan Calilong, maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Kasi ang daming tanong mula kagabi, puro kaliwat tanong. kanan diba? Kaya maraming salamat po. Isa po kayo sa mga nagbigay ng liwanag doon sa mga tanong na nangyari dahil doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kagabi. Doc, saan nyo po at kukulitin po namin kayo everyday, maya't maya. Wala pong problema. Bigyan kaming aral sa mga ganitong insidente. Yung mga ikaw ang aming liwanag sa ngayong ngayong oras sa na yun. dilim. Maraming salamat, Doc Froilan Calilong. Sa ulitin po. Salamat po at mabuhay po kayo. God bless. Ayan, at ayan po, narinig nyo po si Dr. Froilan Calilong, ang isang political analyst. At yun, ipaliwanag niya yung mga katanungan kasi syempre para sa mga simpleng tao kagaya natin, partner, yung mga nangyaring nag-transpire na mga kaganapan kagabi sunod yun nga nabulaga. It's all of a sudden na biglang nagkaroon ng arestuhan. At marami ang medyo nagpanik. Nagpanik talaga. Kasi nga naman tama nga naman na bakit nga walang malinaw na kaso na nangyari dito sa mismo sa ating soberenya, Tapos kailangan pang sumali o ng intervention mula sa ibang bansa, Ayan Okay, mahabang araw na naman po ito kasi po lalo pag aabangan naman natin yung paglapag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Netherlands. Kung saan na ba nag-stop over? Kung saan susunod dyan yung mga si Vice President, si Senator Bongo, yung kanyang mga kapartido. Abangan po natin yan. Samantala, Engineer Winner Contihino ang oras sa hudyat. 40 minuto na po makalipas ang alas 7 ng hapon. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pasada Balita. Nagbabalik po ang Pasada Balita ngayong umaga. Ako'y humihingi lang ng paumanin at lagi ng hapon. Sa oras na 7:46 a.m. 7:46 a.m. po sa mga nakikinig at sa mga nanonood sa mga telebisyon, social media. Ako po humihingi paumanin. Umaga na po. Umaga na po. Kapi-kapi na po. Oy, samantala ito, dakuha na natin ang ating balitang pangkalakalan.
balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, kinumpirma ng Department of Trade and Industry na mag-i-invest ang isang Japanese firm sa bansa. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang nasabing investment ay nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Binigyang din ng kalihim na ang leisure services firm na Koshidaka Holdings ay agresibo sa plano nitong mag-expand sa bansa upang dalhin ang kanilang karaoke business at onsen style o hot spring spas, gayon din ang magbukas ng women's fitness studios sa Philippine malls. Nabatid na ang nasabing organisasyon ang ika-13 kumpanya na nakaharap ni Secretary Roque sa kanyang pagbisita sa Japan bilang pagtatapos ng investment missions ng kanyang departamento. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Balita naman sa iba, yung dagat, naglunsad muli ang North Korea ng ilang ballistic missiles mula sa kanlurang baybayin nito. Ito ang kinumpirma ng South Korea ilang oras matapos magsimula ang taunang joint military exercises ng US at SOCOR. Ayon sa otoridad ng South Korea, ang nasabing pagsasanay ay bahagi ng Modified Freedom Shield na isang pagsasanay ng pinaghalong computer simulations at field training. Bukod pa rito, wala nang ibang detalye pang ibinigay ang militar ng South Korea tungkol sa mga missile launches. Ngunit ito ay nagdulot ng pag-aalala sa South Korea. Pasada Balita. This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang oras po sa buong bansa, 7:49 ng magandang umaga. That time check was brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. Palakasan ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Para sa ating balitang pampalakasan, mainit na tinanggap ng Filipino basketball fans ang WNBA star na si Sabrina Ionescu. Nagkaroon ng shooting drill sa lungsod ng Taguig ang basketball superstar. Kaugnay nito, nagkaroon din ng exhibition game si Ionescu kasama ang ilang Filipino bowlers. Nagpapasalamat naman ang basketball star sa suporta ng mga basketball fans. Pasada Balita. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pampasaherong sasakyan na nagbababa ng pasahero sa no loading and unloading zone? Nako, bawal ito. Naka-encounter ka na ba ng mga pampublikong sasakyan na biglang titigil o tatabi para magsakay o magbaba ng pasahero? Minsan, doon pa mismo sa may no loading, unloading na sign. Mayroon kasing mga pasahero na gustong bumaba kung saan sila pumara. Mayroon din namang mga driver na kahit nakita ang sign, parang baliwala lang. Kung may nagalit na pasahero,
maaari naman magsabi ang driver na itatabi lang muna sa tamang babaan. Ang sinumang lumabag o mahuli ng Land Transportation Office ay pagmumultahin ng 1,000 piso. Kaya manong, sayang naman ang kita mo kung ipambabayad lang sa multa. Kung ayaw mong maabala, huwag ka ring mang-abala para hindi ka masabihan ng nako, bawal ito. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. At sa ating balitang pangkalusugan, alam mo ba, partner, Ano yan, ang rason kung bakit ka nagkakamali sa oras? Ay, Ano? mali. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ka sinisinok? Bakit? Batay sa ilang pag-aaral, madalas sinisinok ang isang tao dahil natutunawan ng mga ito at posibleng dahil sa napabilis ang pagkain at paglunok. Kaya dahan-dahan lang. Bukod pa diyan, posible ring sanhi ito ng pagkabusog sa pagkain, tubig at hangin. Ang kaugnay nito, ibinahagi ng mga eksperto ang ilang mga dapat gawin upang mawala ang sinok. Kabilang dyan ang pag-inom ng mainit na tubig para ma-relax ang muscles sa tiyan at pagdahan-dahan sa pagkain. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. At para sa ating balitang showbiz, umaasa ang aktres na si Ashley Ortega na magkakabati na sila ng kanyang ina. Ayon kay Ashley, 3 taon na magmula nang lumaya siya sa kanilang tahanan at namuhay mag-isa. Galit pa rin kasi aniya sa kanya ang kanyang mami. Gayunman, umaasa ang aktres na magbabati na sila ng kanyang ina at binigyang diin na inaantay lamang niya ang kanyang nanay. Pasada Balita. At bago tayo, malapit na, mag-alas 8 na bago tayo magtapos. Isa munang good news. Ay, anong good news? Muling napabilang ang isla po ng Boracay sa listahan ng best white sand beaches around the world. Pang-13 ang Boracay sa nasabing listahan ng International Travel Magazine na Travel and Leisure. Inilarawan ang world-class beach na bilang isang picture-perfect oasis na pinaliligiran ng mga puno ng nyog, bar, hotel at iba pang mga atraksyon. Samantala, kinumpirma na ng Malay Aklan Tourism na tumaas nga ang carrying capacity ng isla sa 8,500 mula yan sa 6,500 kada araw. Ayan kaya sugod na po tayo sa Boracay. Tara na! Boss, liba ko! Ayan. Maraming salamat po sa lahat po na nagtiyagang makinig. Yes, sir. Sa Pasada Balita. Ayan kami po ang humaliling ngayong umaga. Oy, ako po si Angelo Bainyo. At ako naman po si Maine Barreto sa ngalan po ng tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Kami po ang inyong nakasama ngayong araw ng Miyerkules, Happy March Wednesday. 12. At isa mo muna bago tayo tuloy ang magpaalam at ingat sa traffic. Aha, sige. Happy birthday muna kay Sir Mario Valderrama, ang father-in-law. Father-in-law, kasal ka na? Ang father-in-law po ni Sir Daryl Justin. Yun. Happy birthday po, Father-in-law Sir ni Mario. Daryl Justin, Sir Mario. Happy birthday. Happy birthday po. Papansin naman po kayo. Yes, makakaasa tayo yan kay paring Daryl Justin. Yan. Pag si Daryl Justin, meron agad yan. Meron yan. Matik Automatic yan. Yan, matik. Ayan. Paring Daryl Justin. Ayan, at patuloy po kayo tumutok ang maghapon. Isa pa pong seryang magpapatuloy maghapon. Antayin po natin yung paglapag ni dating Pangulong Duterte. At kung kailan magbabalik, abangan po natin. In-expect mo na yung pagbabalik, Ay, syempre dito siya sinilang. Oo, yan. Antabayanan nyo po ang susunod na programang Karambola. Ang oras sa hudyat, alas 7 na po, 7:58 ng magandang umaga. Yun. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi.
DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.